Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag naman sana ninyong kalimutan na panoorin ang mga advertisement. Pwede din kayo mag-join. Inaanyayahan ko po kayo sa aking community at depende po kung ano lang po ang inyong makakaya, i-click nyo lang po ang join. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-live stream ako at maggawa ng mga updated video. Ngayong hapon, nais ko lamang pong sabihin sa inyo, ilang araw na lang, halala na. Ilang araw na lang, pipili na tayo ng mga kandidato na magiging kaagapay ng ating mahal na Pangulo na isulong ang mga agenda, legislative agenda at reforma na makakatulong upang maipagtagumpayan natin ang vision ng ating Pangulo that this country will become great again. Iboto natin ang mga kandidato na iniisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, hindi ang kapakanan ng isang leader na minsan nang yunirakan ang ating pagkatao bilang Pangulo, ang ating pagkapangulo, ang ating pagka-Pilipino, sapagkat kumikiling po sa Chinese narratives. Naglipa na ngayon ang mga post tungkol po sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. Nag-aabang po ang sambayanang Pilipino kung sino po ng mga kandidato sa pagkasenador ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo. Meron pong nag-message sa akin, Sir, pwede mo ba akong pagbigyan? Pwede mo bang paliwanagan ang taong bayan o yung inyong mga supporter o mga subscriber tungkol po sa kumakalat na mga balita na wala pong in-endorse ang Iglesia ni Cristo na mga kandidato mula po sa alyansa. Ako naman, hanggat hindi ko nakikita kung ang tunay na line-up mula sa Iglesia ni Cristo, hindi po ako agad-agad maniwala. Pero ganito, mga kamunting tinig, mas powerful po ang inyong sariling paninindigan kaysa sa sumunod sa mga leader na dinidiktahan kayo. Huwag kayong magpadikta, mga kamunting tinig. Okay? Sa mga kapatid ko na Iglesia ni Cristo, huwag kayong magpadikta. Gawin ninyo kung ano ang nararapat. Respetuhin ninyo ang inyong sariling desisyon. I'll give you benefit of the doubt na ang inyong mga desisyon ay nakaangkla po sa kung ano po ang magiging desisyon ng inyong mga leader. Sabi ko nga sa inyo, wala pa akong nakikita na official list ng mga senatoriables na i-endorse po ng Iglesia ni Cristo. Pero sa mga local, ang dami ko na pong nakikita at mga post sa social media nila, lalong-lalo na sa Facebook, nagpapasalamat sila sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. At yan po ay sa mga lokal. Sa senatoriable, again, gaya ng sinabi ko, hindi pa malinaw sa akin, wala pa akong listahan ng mga kandidato na i-endorse ng Iglesia ni Cristo. Ganun pa man, gusto ko lamang po magpauna sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Tanggalin na ninyo yung magpasinda kayo sa inyong mga leader. Rerespetohin ko kung ano ang inyong mga political decision. Pero nawa, sana'y pakinggan nyo rin yung mga ibang mga opinion, katulad po ng opinion ng Munting Tinig. Dito po sa akin, sa mga subscriber ko, inaamin ko na ang dami pong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito. At masayang-masaya ako dahil kahit minsan, pinipiktusan ko ang kanilang relihiyon, ang kanilang mga leader, ni minsan hindi ako binastos ng mga Iglesia ni Cristo dito na mga matitino. Maliban lang sa mga Iglesia ni Cristo na mga makaduterte, sandamakmak po na mura ang natanggap ko sa kanila. Pero ganun pa man, majority po na mga Iglesia ni Cristo members sa channel ko ay mga matitino at nauunawaan nila na ako po ay isang pro-government,
pro-PBBM, pro-administration in general. They respect my opinion, same as I respect also their opinion. Sa mga subscriber ko ng mga Iglesia ni Cristo, bigyan ko lang po kayo ng konting wisdom. Hindi ako magaling. That's the reason why I will not endorse kung sino man po ang gusto ninyong butuhin. Ang sa akin lamang ay discern. Gamitin nyo ang inyong discernment. Talk to your essence. Talk to yourself deeply. And try to ask what are the reason why you wanted to vote that such kind of candidate. Okay, whether that is local candidates or national candidates. Make sure, mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, ang desisyon ninyo ay hindi po dahil po sa emotion, kundi dahil po sa kinabukasan ng ating bansa sa loob ng 3 taon. Ang bubutuhin ba ninyo ay isang kandidato na may same vision sa ating mahal na presidente, na walang ibang ginawa kundi naghirap, nagsakripisyo despite of negative campaigning from other politicians. Despite of negative, what we call this, conclusions and narratives, ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin, ang mandato na ibinigay po sa atin. Naniniwala ako that Iglesia ni Cristo are already spiritually matured, except those members of Iglesia ni Cristo that they always think that they are looking good and better than others. Yung mga mapagmataas at hindi po tumatanggap ng anumang mga idea or opinion. Dahil sarili lang nilang opinion ang kanilang pinaniniwalaan. Matanda na kayo, nakapag-aral kayo, sana kapakanan po ng bansa ang iisipin ninyo sa pagboto po ninyo. Hindi lang dahil sa dinidiktahan kayo ng inyong mga leader. Okay? Sana wag kayong matakot. Hindi kasalanan sa mata ng Panginoon na suwayin ang inyong mga leader kung alam po ninyong hindi po tama ang kanilang ginagawa sa inyo. I am not teaching you to become rebellious. Strengthen your spirituality. Because if you think that you are spiritually matured, no need to follow every command of your leaders whom you know defy the principles of morality in choosing the leader, the legislators to be of our country. Sa mga kapatid ko na Iglesia ni Cristo, na mga malalawak ang kanilang mga pananaw sa usapin ng politika, that is the reason why they didn't hesitate to support this administration. Continue your support to administration. You know already what is wrong and what is right. You know already what's the best to our country. You can compare professionally. You can compare coming from your essence who are those candidates performing or not performing. You should already, you know already how to distinguish between nationalistic leader or a leader not by example because they want to serve persons, not citizen of this country. So, nawa sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, pulsuhan ninyong mabuti. Okay? It's time to shine. It's time to think independently. It's time to choose the best legislator of this country, this coming midterm election. Nakasalalay po ang katuparan ng mga hinaing at pangarap ng sambayanang Pilipino. Align sa kung ano man po ang gustong mangyari ng ating mahal na presidente sa inyo, mga matitino na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Panahon na para manindigan kayo. Pwede kayong makinig sa inyong mga leader, pero pakinggan ninyo ang inyong mga pulso
at dikta ng inyong mga puso. Naniniwala ako na sa inyong pagiging masunurin, sa inyong mga leader, hindi ibig sabihin na kapag ginawa po ninyo kung ano ang sa palagay ninyong tama without depending sa kung ano man ang prinsipyo ng inyong mga leader, you will become part of historic events. Historic events that can shape the future of our country, no? In the years to come. Piliin ninyo ang mga kandidato na magiging katuwang ng ating mahal na Pangulo para sa lalong ikakaunlad ng ating bansa pagdating po sa ekonomiya at pagyayaman sa relasyon natin international. Piliin ninyo ang mga senador na hindi po natatakot tumindig sa katotohanan, hindi natatakot ipahayag ang suporta sa presidente para maisakatuparan ang Philippine Development Plan of the President or Marcos administration in general. Ano man ang mga desisyon ninyo, isipin ninyo ang bansa, hindi po ang isang individual na tao. Alam ninyo kung ano again ang tama at mali. You are already knowledgeable what is wrong and what is right. This is now the time again for you. Okay? Uulitin ko to shine. Naniniwala ako. At sa mga nagdududa pa na mga membro po ng Iglesia ni Cristo, ginawa ko itong update hindi para pakialaman ang mga desisyon ninyo, political. Kundi ihayag ko lang ang mga opinyon na maaaring makalinaw ng inyong mga kaisipan na at maaaring makapulutan ninyo ng dunong or wisdom sa pagpili ng kung sino man ang magiging susunod na mga senador ng ating bansa. Tandaan po ninyo, under the Constitution, the presidency of President Bongbong Marcos hanggang 2028. Pag hindi mabago ang ating Constitution. Mamili tayo ng mga senador na uupo sa loob ng 6 na taon na hindi po loyal sa mga politiko na gustong sirain ang gobyerno at yurakan ang demokrasya. No, nagagawin ang mga Pilipinong mali in terms of interpretation kung ano ang ibig sabihin ng servant leadership. Tandaan ninyo, mga membro ng Iglesia ni Cristo na nandito po sa aking channel. Nagkaroon tayo ng samahan. Nagiging malinaw ang ating punto de vista. Nagiging supporter kayo ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. Bigyan natin ng mga senador ang ating presidente na magkakatuwang para maisakatuparan ang legislative agenda ng executive department. Mga senador na hindi po protektor ng China. Mga senador na hindi po traidor. Mga senador na hindi po nag-i-engage sa negative campaigning. Bigyan natin ang ating Pangulo ng mga senador na bayan ang iniisip. Hindi ang mga may sayad, ang mga may saltik, ang mga maninira, ang walang ibang ginawa kundi ihayag ang kanilang pagsira sa imahe ng ating bansa. Kasi delikado po ito kapag itong klaseng mga senador ay ipapalusutin ninyo. Palulusutin natin. Magiging kawawa po ang ating inang bayan. So, ako naging malakas ang loob ko sa Iglesia ni Cristo. Hamon ko sa inyo, patunayan ninyo na kayo po ay responsable sa pagpili ng mga kandidato sa susunod na eleksyon, 2025. Okay? So, nasa sa inyo ang desisyon. Hindi pa naman ako magbigay sa inyo ng mga comment ko, pero ako po'y umaapila at nagpapaliwanag lamang. Tsaka kung sakali man na lumabas ang mga endorsement ng inyong mga leader, I know that you are responsible enough
Okay? Because ang hindi pagsunod sa kagustuhan ng leader ninyo na labag sa kalooban ay hindi po yan kasalanan. Yan po ay ang pagtindig sa kung ano man ang pinaniniwalaan ninyo na katotohanan. At alam ko po, you are spiritually matured. Okay? Mga membro po, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, gawin po ninyo kung ano po yung tama. Okay? So maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa administration, sa pag-alam ninyo kung ano yung tama at mali, kung ano po yung hindi nararapat at nararapat. Tiwala po ako na maging bahagi kayo sa susunod na eleksyon, this coming election, 2025 elections, sa pagpili ng mga matitino na mga mambabatas. Hindi po mga mambubutas lang. Tandaan, ang ihalal natin, mga mambabatas, hindi po mambubutas. So mga kamunting tinig, yan po ang aking paalala. At yan po ay ang aking apila with respect sa mga kapatid natin na nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipagpatuloy ninyo ang pagsuporta sa gobyerno. Panahon na para manindigan kayo. Panahon na para ipakita ninyo na gumawa kayo ng desisyon ayon sa inyong kagustuhan, hindi po sa kagustuhan ng kahit na sinuman. At yan ang boto ninyo, sagrado. Kaya huwag kayo magpadikta. Mamulat kayo sa katotohanan. Maraming salamat. O kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Again, uulitin ko, hindi pa rin ako magkokomento ng masama sapagkat hindi ko pa rin nakikita kung sino ang mga in-endorse ng Iglesia ni Cristo. Pero, alam ko, ang mga miyembro matitino at responsable. Wag na wag kayong magpapagamit pag alam na ninyo na ang leader ninyo ay hindi na matino ang mga ini-endorso. Magsimula na kayong magtanong sa sarili ninyo kung tama ba na sundin sila o tindigan kung ano po ang dikta ng inyong puso at ng damdamin. Okay? Thank you very much. Mabuhay po tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploaded video and live stream. God bless and salamat po. Adios.